Ang isang ina at negosyante na may iba't ibang maiibig ay mistulang naglaho na parang bula at natagpuan ang iba't ibang parte ng kanyang katawan na nagkalat sa Maynila. Handa ka na bang harapin ang kakaibang misteryo ng The Original Chop Chop Lady Case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sekreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niyo na maglalakbay sa isang krimen kung saan pinatay ang isang babae at itinapon ang iba't ibang parte ng katawan. Na si Lucila Lalu natagpuan sa iba't ibang mga lugar sa Kamaynilaan. Magpahanggang ngayon, hindi pa nalulutas ang kasong yon. Taong 1993, isa sa mga krimen na nakahuli ng atensyon ng buong bansa ay ang mabagsik na pagpatay kay The Chop Chop Lady. Ang pangalan ay nagmula sa katunayan na ang katawan ng biktima ay pinutol bago ito itapon. Si Lucila Tolentino Lalu ay umalis sa kanyang bayan sa Candaba, Pampanga upang subukang swertehin sa Maynila. Una siyang nagtrabaho bilang waitress sa maliit na bar at tila ba magaling siya sa pera. Ang kanyang pinaghirapang pera na kanyang naipon ay sapat upang simulan ang ilang negosyo. Ang Lucy's House of Beauty, isang salon sa May Haligi Street, at Pagoda, isang restaurant at cocktail lounge na matatagpuan sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Sa panahong ito, nakilala rin ni Lucila si Aniano de Vera, isang pulis na kasal, ngunit hindi rin nagtagal at nahulog sa kanya ang loob. Nagsimula silang magsama sa isang common law marriage at nagkaroon sila ng isang anak. Tulad ng isang career woman, magaling na pinatakbo ni Lucila ang kanyang mga negosyo at buhay pamilya sa edad na 28. Noong 1967, biglang nawala si Lucila. Wala sa mga lumang pahayagan na nagsabi kung iniulat siyang nawawala ng kanyang pamilya o mga kaibigan. Marahil ay dahil iniisip nila na nagtatagal lang siya kasama ang iba't ibang tao. Para bang isang bukas na sikreto na may iba pang minamahal si Lucila. Noong ika-28 ng Mayo, nakatagpo ang mga pulis ng bahagi ng katawan ng tao. Pares ng binti ng isang babae, malinis na pinutol sa 4 na piraso. Binalot ng isang pahayagan na may petsang May 14. Natagpuan ang mga binti sa isang lata ng basura malapit sa Malbon Street, hindi kalayuan mula sa pagoda. Sinabi ng taga-kolekta ng basura na malamig sa pakiramdam ang mga bahagi, na para bang galing ito sa freezer. Una, iniisip ng mga pulis at media na ito ay maaaring tugma sa labis na nabubulok na putol na kamay na natagpuan ilang araw lamang ang nakaraan sa harap ng isang barbershop sa Recto Avenue. Gayunpaman, ibinasura ang teoryang ito pagkatapos suriin, ang rate ng pagka-decompose ay pareho sa mga bahagi ng katawan. Halos isang araw matapos matagpuan ang katawan na may kasamang dibdib at mga braso sa EDSA malapit sa Guadalupe Bridge. Ang mga bahagi na ito ay binalot rin ng pahayagan may petsang May 23. Natukoy ang katawan na si Lucila, kung saan ay may nakatalang fingerprints noong siya'y nag-apply ng police clearance bago dumating sa Maynila. Sinabi ng mga investigador ng homicide na sino man ang pumatay kay Lucila ay may kasanayan sa paggamit ng kutsilyo o may kaalaman sa medisina dahil ang mga bahagi ay maingat na pinutol. Sa mga unang ulat na banggit rin nila na dahil ang mga bahagi ng katawan ay malamig at naitapon sa iba't ibang bahagi ng lungsod, hinahanap nila ang may access sa malaking freezer at sasakyan. Maraming suspect ang naikot, karamihan sa kanila ay mga minahal ni Lucila. Unang naaresto si Florante Relos, isang 19 anyos na waiter sa pagoda na tinutulungan ni Lucila. Ngunit nasa inuman si Florante kasama ang kanyang mga kaibigan noong oras ng krimen, kaya't siya ay pinalaya. Wala rin siyang motibo na pumatay kay Lucila, ang taong nagbibigay sa kanya ng pagmamahal at kabuhayan.
Nagrenta pa nga siya ng love nest sa Cubao kung saan pwede siyang tumira. Ngunit sinabi rin ng cashier sa pagoda na hiwalay na sila ni Lucila. Noong gabi ng pagpatay, sinabi rin ni Lucila kay Florante at sa kanyang mga kaibigan na maaaring nasa beauty parlor siya kung nais nilang makita siya. May mga saksi pa na nagsasabing nakita nilang hinatak siya ni Florante at ng kanyang mga kaibigan papasok sa isang taxi sa harap ng parlor. Ang mga kwento na ito ay kailanman hindi napatunayan. Ang pangalawang suspect ay si Añano, ang common law husband ni Lucila sa loob ng 7 taon. Marami ang alam na may problema sa kanilang relasyon. Ang kanilang 6 na taong anak ay nananatili sa ina ni Lucila sa Caloocan. Si Añano ay madalas nagalit at nagsiselos. 1 buwan bago siya nawala ay 3 beses pa nga siyang nagpaputok ng kanyang baril sa pagoda at beauty parlor ni Lucila. Noong gabi ng kanyang pagkawala, sinabi ni Añano na kumain sila ng hapunan sa beauty parlor ng mga bandang 6:30 ng hapon. Kaagad siyang umalis pagkatapos. May mga saksi, kabilang ang ilang kamag-anak ni Lucila na nagsasabing sa oras na umalis si Añano, nakita pa nila itong natutulog sa salon. Ngunit ito ay hindi tugma sa naunang pahayag ni Florante na nagkita sila ni Lucila mga bandang 7:30 ng gabi sa isang cocktail lounge sa Rizal Avenue. Mayroong isa pang suspect, isang executive ng isang printing firm na sinasabing minamahal din ni Lucila. Hindi ito pinangalanan sa anumang mga ulat. Maliban sa sinasabing siya ay suspect dahil sa isang material na karton na ginamit sa pagbalot ng mga pahayagan na natagpuan sa ilalim ng torso ni Lucila. Tila may alibay ang misteryong ito para sa gabi at hindi ito pinalalim ng karagdagang pagsusuri. Ang huling suspect ay isang nagbigay ng ulat dahil sa kanyang mabigat na konsensya. Isang 28 years old na mag-aaral ng dentistry, si Jose Luis Santiano. Noong 15 ng Hunyo taong 1967, naglabasan ang balita na isang kisig na binata, anak ng retiradong PC Colonel Casal at may 5 anak, na nagtapat sa kanyang sariling sulat na nagkaroon siya ng mental blackout, pero naalala nito na sinakal niya si Lucila hanggang sa kamatayan. Si Jose Luis ay isa ring minamahal ni Lucila at isa sa mga nangungupahan ng mga kwarto sa kanyang parlor. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na sinubukan siyang iseduce ni Lucila at nang tanggihan niya ito, nangako siyang gagawa ng isang skandalo. Ito ang oras na nawala sa kanya ang kanyang katinoan at pumatol kay Lucila. Sa kanyang pahayag, binanggit pa niya na itinapon niya ang ulo sa Diliman, Quezon City at nagdala ng mga bahagi ng katawan sa mga paper bag at kahon habang sumasakay sa taxi at jeepney. Matapos ay natagpuan ng pulis ang tuyong dugo sa ilalim ng kama ni Jose Luis kung saan niya itinago ang katawan bago itapon ito. Hindi nabanggit sa mga lumang ulat kung natagpuan ang ulo. 3 araw pagkatapos, nagiba ang tono ni Jose Luis. Binalikan niya ang kanyang naunang pahayag. Sinasabing hindi siya ang pumatay kundi isang ayaw maniwala na saksi sa pagpatay na isinagawa ng 3 lalaki. Habang ang pagpatay ay nangyari sa mezzanine ng parlor kung saan naroon ang kwarto ni Jose Luis, sinabi niya na pinatay ng 2 lalaki si Lucila, habang may isang lalaki na bihag siya at may hawak na baril. Lumitaw ang isang ika-4 na lalaki kinabukasan at nagtanim ng ebidensya, ang dugo sa kanyang kwarto. Sa mga sumunod na araw, sinabihan pa raw siya na manatiling manahimik. Ininsist ng pulis na ang may gawa ay si Jose Luis, lalo na't natagpuan nila ang isang martilyo na may dugo sa mezzanine, pati na ang kutsilyo at gunting sa kanyang unang pahayag. Sinabi nila na ito ay tanging pagsunod sa mungkahi ng kanyang abogado ang pagbawi ng kanyang pahayag. Noong hawak siya ng NBI, nakatanggap sila ng mga banta ng bomba upang palayain ang suspect sa pagpatay. Inilabas siya pagkatapos ay may nagsasabing si Jose Luis ay buhay pa rin at naninirahan sa ibang bansa. Nang walang bagong lead, naabot ng mga investigador ang isang patlang. Sa kabilang banda, patuloy ang spekulasyon ng publiko sa misteryo. Noong 2003, isang dating Los Angeles police detective na nagngangalang Steve Hodel ay naglathala ng libro na Black Dahlia Avenger, The True Story, tungkol sa isang katulad na kaso na nangyari sa US noong 1947. Sa libro, ibinahagi ni Hodel ang kanyang 15 taon na investigasyon. Pagkatapos, ang sinabi na pumatay ay si Dr. George Hill Hodel, ang kanyang ama. Sa kanyang investigasyon, natuklasan ni Steve Hodel na naroroon ang kanyang ama sa Maynila noong dekada 70. Kaya't naniniwala ang mas bata na Hodel
na si George rin ang may gawa sa pagpatay kay Lucila. May ilang mali sa kanyang libro na natagpuan raw ang torso ni Lucila sa Zodiac Street sa Makati, kahit ang mga ulat ay nagsasabi na ito'y natagpuan sa EDSA malapit sa Guadalupe. Ipinapalagay ng ilang taga-subaybay ng misteryo ang paliwanag na ito para sa pagpatay kay Lucila. Ngunit ang kaso ay opisyal na nananatiling bukas. Ano ang opinyon sa kaso ng The Original Chop Chop Lady Case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam.